Hindi ko makakalimutan ang unang araw ko sa ospital na iyon. Tahimik siya sa unang tingin, parang ordinaryong pribadong ospital lang na medyo luma na ang itsura. Kulay puti ang mga pader, pero may bahid na ng dilaw sa gilid. Parang matagal nang hindi napipinturahan. Sa labas, maayos naman ang lobby. May ilang pasyente at bantay na nakaupo. Pero habang papasok ka sa loob, unti-unting nag-iiba ang pakiramdam. Parang may bigat sa hangin na hindi mo maipaliwanag. Bagong trainee nurse pa lang ako noon. Excited ako, kinakabahan, pero determinado akong gawin ng maayos ang trabaho ko. Matagal ko itong pinangarap kaya kahit medyo kakaibang pakiramdam ko sa lugar, pinili kong isang tabi iyon. Inisip ko na baka naninibago lang ako. Unang assignment ko ay sa ikalawang palapag, pero habang iniikot ako ng head nurse para ipakita ang buong ospital, napansin ko agad ang ikatlong palapag. Tahimik iyon, halos walang tao. Sarado ang ilang ilaw at may mga bahagi na parang hindi na ginagamit. Nagtanong ako kung bakit parang walang gaanong staff doon, pero numiti lang ang head nurse at sinabing ginagamit pa rin iyon pero limitado lang ang mga pasyente. Hindi niya ako tinignan ng direkta habang sinasabi iyon. Doon pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. Pagdating ng hapon, nagsimula ng actual duty ko. Normal naman ang takbo. May mga pasyente akong inasikaso, may mga vital signs na chinek, at may ilang simpleng utos na pinagawa sa akin. Nakaka-pressure pero kaya naman. Nakakagaan din na mababait ang ilang kasamahan ko, lalo na yung mga matatagal na sa ospital. Pero napansin ko, tuwing may mapag-uusapan tungkol sa ikatlong palapag, bigla silang tumatahimik. Parang may hindi silang gustong banggitin. Bandang gabi, napadaan ako ulit sa may hagdan papunta sa ikatlong palapag. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin para silipin iyon. Hindi naman ako umakyat, tumayo lang ako sa may paanan ng hagdan. Doon ko napansin na mas malamig ang hangin doon kumpara sa ibang bahagi ng ospital. Hindi lang basta lamig na galing sa aircon, kundi yung lamig na parang tumatagos sa balat. Habang nakatingin ako pataas, napansin kong may ilaw sa dulo ng hallway sa ikatlong palapag. Mahina lang, parang isang kwarto lang ang bukas. Doon ako lalo kinabahan. Akala ko kasi wala nang pasyente doon. May dumaan na senior nurse sa likod ko at bigla akong natahuhan. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko roon. Sinabi ko na nagtataka lang ako kung bakit may ilaw sa taas. Bigla siyang tumidil at tumingin sa akin. Parang sinusukat kung anong sasabihin niya. Sabi niya, iwasan ko raw ang pagpunta sa ikatlong palapag lalo na kung gabi at mag-isa lang ako. Hindi siya nagbiro. Ramdam ko sa tono niya na seryoso siya. Hindi ko na siya tinanong pa, pero habang bumabalik ako sa station, may narinig akong dalawang nurse na nag-uusap sa mahina. Hindi ko man sinasadya, pero narinig ko ang isang pangalan na paulit-ulit nilang binabanggit. Elena. Isa sa kanilang nagsabi na matagal na raw iyon pero hindi pa rin nawawala ang mga nangyayari. Yung isa naman, pinatahimik siya at sinabing wag nang pag-usapan lalo na kung may bagong staff. Alam kong ako ang tinutukoy nila. Hindi ko na sila kinompronta. Bumalik ako sa trabaho ko pero hindi na mawala sa isip ko ang pangalan na iyon. Sino si Elena at bakit parang takot silang banggitin siya? Pagkatapos ng duty ko, habang nag-aayos ako ng gamit ko, napatingin ako sa logbook na nasa mesa. Hindi ko alam kung bakit pero parang may instinct akong maghanap. Hinanap ko ang listahan ng mga dating staff at doon ko nakita ang pangalan na iyon. Nurse Elena Cruz. May maliit na note sa gilid ng pangalan niya. Hindi malinaw kung sino ang nagsulat pero mababasa mo pa rin kahit burado na ang tinta. Deceased. Biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may piraso ng kwento na kulang. At habang tinititigan ko ang pangalan niya, may kakaiba akong naramdaman sa likod ko. Parang may nakatingin. Dahan-dahan akong lumingon pero wala akong nakita. Tahimik ang paligid, wala nang tao sa station maliban sa akin. Pero sigurado ako sa naramdaman ko. At doon nagsimula ang pakiramdam na hindi na ako nag-iisa
Sa ospital na iyon, kinabukasan mas maaga akong pumasok. Hindi dahil masipag ako, kundi dahil gusto kong malinawan kung ano ba talaga ang nangyayari sa ospital na iyon. Hindi na nawala sa isip ko ang pangalan ni Elena. Kahit anong pilit kong mag-focus sa trabaho, bumabalik at bumabalik siya sa isip ko. Parang may gusto siyang ipaalala. Pagdating ko sa locker room, naroon na ang dalawa sa mga senior nurse na madalas kong makita. Tahimik lang sila habang nag-aayos ng gamit, pero halata mong may iniisip. Nagdadalawang isip akong magtanong, pero nanaig ang kuryosidad ko. Mahina kong sinabi ang pangalan niya. Biglang natigil ang galaw nila. Nagkatinginan sila, tapos dahan-dahang tumingin sa akin. Walang galit, pero may halong pag-aalala sa mga mata nila. Tinanong nila kung saan ko narinig ang pangalan na iyon. Sinabi ko ang totoo na nakita ko lang sa logbook kagabi. Saglit silang natahimik, parang nag-iisip kung dapat ba nila akong sabihan o hindi. Sa huli, isa sa kanila ang bumuntong hininga at nagsimulang magsalita. Matagal na raw iyon. Si Nurse Elena ay isa sa pinakamahusay na nurse sa ospital noon. Masipag, maayos magtrabaho at mahal ng mga pasyente. Pero isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan. May pasyenteng namatay habang siya ang naka-duty. Biglaan daw iyon at walang nakapagsabi kung ano talaga ang nangyari. Dahil siya ang naka-assign, siya ang pinagbintangan. Kahit pilit niyang ipinapaliwanag na ginawa niya ang lahat, walang naniwala sa kanya. Mabilis ang naging desisyon ng management. Tinanggal siya sa trabaho at iniwan siyang mag-isa sa sisi ng lahat. Hindi raw kinaya ni Elena ang kahihiyan. Ilang araw pagkatapos ng insidente, natagpuan na lang siya sa isang kwarto sa 2nd palapag. Patay. Habang ikinukwento iyon sa akin, ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Parang hindi lang simpleng kwento ang naririnig ko, kundi isang bagay na may natitirang sakit hanggang ngayon. Tinanong ko kung bakit parang takot silang pag-usapan iyon. Nagkatinginan ulit sila, tapos mas lalong bumaba ang boses nila. Simula raw nang nangyari iyon, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mapansin sa ospital, lalo na sa 2nd palapag. May mga pasyente raw na nagsasabing may nurse na bumibisita sa kanila sa gabi kahit wala namang naka-assign. May mga ilaw na kusa na lang nagbubukas at nagsasara. At may mga tawag sa intercom mula sa mga kwartong matagal nang walang laman. Sinabihan nila ako na huwag ko raw basta-basta pansinin ang mga iyon. Pero may isang bagay silang binigyang diin. Huwag daw akong mag-duty mag-isa sa gabi. At kung sakaling makarinig ako ng tawag mula sa 2nd palapag, huwag ko raw agad pupuntahan. Hindi nila sinabi kung bakit. Hindi na rin ako nagtanong. Pero habang papalabas ako ng locker room, napansin kong biglang bumigat ulit ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napalingon ako. Walang tao. Pero sa salamin, sa gilid ng refleksyon ko, parang may isa pang anino na mabilis na nawala. Hindi ko na yun pinansin. Pinilit kong isipin na baka pagod lang ako o nag-i-imagine lang. Pero habang nagsisimula ang duty ko, hindi ko na maalis sa isip ko ang sinabi nila. Lalo na yung tungkol sa mga tawag sa intercom. Dahil sa mismong gabing iyon, ako ang naka-assign sa night shift. Unang night duty ko iyon. At kahit anong pilit kong magpakatatag, hindi ko maitatanggi na may kaba akong nararamdaman. Iba ang pakiramdam ng ospital kapag gabi na. Mas tahimik, mas malamig, at parang mas malawak ang bawat pasilyo. Kahit ang tunog ng mga hakbang mo, parang mas malakas sa pandinig. Bandang 12:00 ng gabi, halos lahat ng pasyente ay nagpapahinga na. Mahina na lang ang ilaw sa nurse station at ang taning naririnig ko ay ang mahinang tunog ng mga monitor at ang pag-ikot ng wall clock. Mag-isa lang ako sa station dahil ang ibang staff ay naka-assign sa ibang ward. Sinubukan kong maging abala. Nag-check ako ng mga chart, nag-ayos ng mga gamot at paulit-ulit na sinilip ang oras. Pero kahit anong gawin ko, parang may bumabalot na kaba sa dibdib ko. Hanggang sa biglang tumunog ang intercom. Napalingon agad ako sa speaker.
Isang maikling tunog, tapos katahimikan. Akala ko may tatawag, pero ilang segundo ang lumipas na walang nagsasalita. Hello? Mahina akong sabi. Walang sagot. Akala ko sira lang ang linya, kaya babalik na sana ako sa ginagawa ko nang biglang may marinig akong mahinang paghinga sa kabilang linya. Hindi malinaw pero sapat para maramdaman ko na may tao doon. Hello? Anong room po ito? Tanong ko ulit. Doon ko narinig ang isang mahina at basag na boses. Tulungan mo ako. Nanlamig ang buo kong katawan. Mabilis kong sinilip ang monitor ng intercom para makita kung saang room galing ang tawag. Lumabas sa screen ang numero. Room 307. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Iyon ang kwarto na sinabi nilang iwasan. Yung kwarto na matagal nang walang laman. Pinilit kong huminga ng nagaming. Baka may emergency. Baka may pasyente na hindi lang na-update ang records. Hindi ako pwedeng basta hindi sumagot. Kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang lumabas ng station. Habang naglalakad ako papunta sa hagdan, pakiramdam ko bawat hakbang ko ay may kasamang bigat. Parang may humihila sa akin pabalik. Pero nagpatuloy pa rin ako. Pag-akyat ko sa ikatlong palapag, mas lalo kong naramdaman ang lamig. Hindi tulad ng normal na aircon kundi yung lamig na parang may kasamang takot. Madilim ang hallway at iilan lang ang ilaw na bukas. Tahimik na tahimik. Naroon ang room 307 sa pinakadulo. Habang papalapit ako, napansin kong bahagyang bukas ang pinto. May liwanag na nanggagaling sa loob, kahit sigurado akong wala dapat ilaw doon. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang isang kwarto na tila matagal nang hindi ginagamit. May alikabok sa sahig at ang kama ay may lumang kumot na hindi maayos ang pagkakalatag. Pero ang mas ikinabulat ko, parang may bagong bakas sa kama. Parang may humiga roon kamakailan lang. Bigla akong narinig ng mahinang iyak. Napalingon ako sa gilid ng kwarto. Wala akong nakitang tao, pero malinaw ang tunog. Parang may umiiyak, mahina, puno ng sakit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hello? Nandito po ako. Naninginig kong sabi. Walang sumagot, pero mas lumakas ang iyak. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang may dumaan na malamig na hangin sa tabi ko. Hindi lang basta hangin, kundi parang may presensya. Unti-unti akong napalingon sa salamin na nasa dingding at doon, sa refleksyon, nakita ko siya. Isang nurse na nakaputi, nakatayo sa likod ko. Walang muka. Bigla nang nagdilim ang paligid at naramdaman kong parang may kumapit sa braso ko. Napaatras ako at napasigaw, pero paglingon ko, wala na siya. Tahimik ulit ang kwarto, pero sa sahig may bakas ng basang paa. Papalayo sa akin, palabas ng pinto. At doon ko na na-realize, hindi dapat ako umakyat doon. Pagkababa ko mula sa ikatlong palapag, halos hindi na ako makahinga. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko at pakiramdam ko ay may sumusunod pa rin sa akin kahit wala akong nakikita. Pagdating ko sa nurse station, agad akong napaupo at pilit pinakalma ang sarili ko. Hindi ko kayang ikwento agad ang nangyari. Kahit ako, hindi ko maintindihan kung totoo ba iyon o dala lang ng pagod at takot. Pero alam ko sa sarili ko na hindi iyon guni-guni. Maya-maya, bumalik ang isa sa mga senior nurse. Napansin niya agad ang itsura ko. Maputla raw ako at parang may nakita akong hindi maganda. Hindi na ako nakapagsinungaling. Mahina akong sinabi na may tumawag sa intercom mula sa room 307 at umakyat ako para i-check. Bigla siyang napatigil. Parang may mali akong nagawa na hindi ko dapat ginawa. Hindi siya nagsalita agad. Lumapit siya sa akin at sinabing hindi ko na sana pinuntahan iyon. May diin ang boses niya. Hindi galit pero may halong takot. Sinabi niyang hindi lahat ng tawag sa ospital ay dapat sinasagot, lalo na kung galing sa mga lugar na matagal nang sarado. Hindi ko na siya sinagot.
Hindi ko rin kayang ipaliwanag ang lahat ng nakita ko. Pagkatapos ng duty ko, imbes na umuwi agad, nagpa siya akong manatili sandali sa records room. Hindi ako mapakali. Kung may nangyari kay Nurse Elena, gusto kong malaman ng buong katotohanan. Hindi sapat na multo lang siya na basta nagpapakita. Pakiramdam ko may dahilan kung bakit hindi siya mapalagay. Tahimik ang records room. Taning ilaw ng fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag sa paligid. Isa-isa kong binuksan ng mga lumang file cabinet. Hinahanap ang kahit anong record na may kinalaman sa insidenteng iyon. Matagal bago ako may nahanap. Isang lumang folder na halos kupas na ang label. Nakalagay ang pangalan ni Elena Cruz. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan iyon. Sa loob, may mga dokumento tungkol sa pasyenteng namatay noong gabing iyon. Nakasaad na si Elena ang nurse on duty at ayon sa report, nagkaroon ng komplikasyon ang pasyente matapos mabigyan ng maling dosage ng gamot. Pero habang binabasa ko, may napansin akong kakaiba. May mga bahagi ng report na tila binura at pinalitan. Hindi pantay ang tinta. May mga linya na halatang tinakpan. Parang may tinatago. Mas lalo akong kinabahan nang makita ko ang likod ng huling pahina. May sulat doon. Hindi bahagi ng official report. Hindi parang minadaling isinulat ng isang tao. Hindi niya kasalanan. Napatigil ako. Hindi malinaw kung sino ang nagsulat pero ramdam ko ang desperasyon sa paraan ng pagkakasulat nito. Parang may gustong ipagtanggol si Elena pero hindi nagawa ng lantaran. Bigla kong naalala ang sinabi ng mga senior nurse na siya ang sinisi, na siya ang napagbintangan. Habang hawak ko ang folder, naramdaman ko ulit ang malamig na hangin, mas malamig kaysa dati. Parang may tumayo sa likod ko. Dahan-dahan akong napalingon. Wala akong nakita. Pero may narinig akong mahina. Parang bulong. Hindi ako. Napapikit ako. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon o totoo, pero malinaw ang narinig ko. Parang may gustong magpaliwanag. Pagmulat ko, napansin kong bahagyang gumalaw ang isang papel sa mesa kahit walang hangin. Doon ko na-realize. Hindi siya basta nagpapakita para manakot. May gusto siyang ipaalam. At pakiramdam ko, ako ang pinili niya para malaman ang katotohanan. Simula nang mabasa ko ang laman ng lumang folder ni Elena, hindi na ako mapakali. Parang may piraso ng kwento na unti-unting nagiging malinaw, pero kulang pa rin. Hindi sapat ang isang sulat sa likod ng papel para patunayan na inosente siya. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Kaya kinabukasan, bago pa magsimula ang duty ko, dumiretso ako sa isang lugar na bihira lang puntahan ng mga staff, ang CCTV room. Mali kami yun, halos kasing laki ng storage, madilim at malamig, at ang tanging ilaw ay mula sa mga monitor na nakaayos sa harap. May bantay doon na guard, pero madalas daw siyang lumalabas para mag-ikot. Swerte ko, wala siya noong pumasok ako. Umupo ako sa harap ng mga screen at sinubukang hanapin ang footage mula sa ikatlong palapag. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong hinahanap ko, pero may kutob ako na may makikita ko roon. Habang ini-scroll ko ang mga lumang recordings, napansin kong maraming bahagi ang nawawala o corrupted. May mga oras na biglang nagiging static ang screen, tapos babalik ulit. Parang may sadyang nagbura ng ilang footage. Pero may isang segment na hindi ko inaasahan. Bandang 2:00 ng madaling araw, may lumabas na imahe sa screen ng ikatlong palapag. Tahimik ang hallway tulad ng dati. Walang tao. Hanggang sa may lumitaw. Isang nurse. Nakaputi siya, nakayuko ang ulo at mabagal ang lakad. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok niya. Pero kahit ganon, ramdam ko agad kung sino siya. Si Elena. Hindi siya naglalakad tulad ng normal na tao. Parang dahan-dahan siyang dumudulas sa sahig. Walang tunog ang bawat galaw niya. Dumaan siya sa hallway papunta sa direksyon ng room 307. Habang pinapanood ko yun, naramdaman kong unti-unting nanlalamig ang likod ko. Biglang huminto si Elena sa gitna ng hallway. Unti-unti siyang tumingala.
At kahit malabo ang kamera, parang direksyong tumingin siya sa akin. Sa mismong sandaling iyon, nag-flicker ang screen, nagkaroon ng static at ilang segundo akong nawalan ng malinaw na imahe. Pagbalik ng video, wala na siya. Parang hindi siya dumaan doon. Napaatras ako sa kinauupuan ko. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Hindi iyon simpleng takot. Parang may direktang koneksyon sa pagitan namin kahit sa pamamagitan lang ng screen. Maya-maya, may napansin pa akong isa pang detalye. Sa dulo ng footage, bago tuluyang mag-static ang screen, may isa pang anino na dumaan. Hindi iyon si Elena. Mas malaki ang katawan, parang lalaki, at base sa galaw, parang may tinatakbuhan o tinatago. Mabilis lang iyon, pero sapat para mapansin ko. Doon nagsimulang mabuo ang isang ideya sa isip ko. Paano kung hindi talaga si Elena ang may kasalanan? Paano kung may ibang taong sangkot sa nangyari noon? Habang iniisip ko yon, biglang bumukas ang pinto ng CCTV room. Napalingon ako agad. Wala akong nakita. Pero naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok sa loob. At sa likod ko, sa isa sa mga monitor na hindi ko naman binuksan, biglang lumitaw ang isang imahe. Si Elena. Mas malinaw na kaysa kanina. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakayuko. Nakatingin siya sa akin. At ang mga mata niya, punong-puno ng galit. Pagkatapos ng nakita ko sa CCTV room, hindi na ako makatulog ng maayos. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa isip ko ang itsura ni Elena sa screen. Yung paraan ng pagtititig niya, parang hindi na lang iyon basta paghihingi ng tulong. May kasama na iyong galit. Pero higit sa lahat, hindi mawala sa isip ko yung isa pang anino na nakita ko sa footage. Hindi iyon si Elena. Ibang tao iyon. At kung tama ang hinala ko, siya ang susi sa lahat ng nangyari noon. Kaya sa sumunod kong duty, mas naging mapagmasid ako. Pinagmasdan ko ang bawat galaw ng mga doktor, lalo na yung mga matagal na sa ospital. Sinubukan kong ikumpara ang kanilang mga kilos sa alaala ko ng aninong nakita ko sa CCTV. Hanggang sa may napansin ako. Isang doktor na madalas naka-assign sa ikatlong palapag kahit kaunti lang ang pasyente roon. Tahimik siya, hindi masyadong nakikipag-usap sa iba, pero may kakaibang aura. Parang may tinatago. Hindi ko siya agad pinangalanan sa isip ko, pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may koneksyon siya sa nangyari kay Elena. Napansin ko rin na sa mga pasyenteng hawak niya, may ilan na bigla na lang lumalala ang kondisyon kahit stable naman noong una. May isa pa nga na ilang oras lang matapos niyang puntahan, tuluyan ng pumanaw. At ang mas nakakatakot, bago mamatay ang mga pasyenteng iyon, may iisang sinasabi ang ilan sa kanila. May nurse daw na dumadalaw sa gabi. Hindi ko na kailangang itanong kung sino ang tinutukoy nila. Sa gabing iyon, ako ulit ang naka-duty. Tahimik ang lahat, pero pakiramdam ko may mangyayari. Hindi ko alam kung ano, pero ramdam ko na hindi ito magiging ordinaryong gabi. Bandang 3:00 ng madaling araw, biglang nagkaroon ng commotion sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Isang pasyente ang biglang nahirapang huminga. Agad kaming kumilos para tulungan siya. Habang abala ang lahat, napansin ko ang doktor na pinaghihinalaan ko. Tahimik lang siya sa gilid, pinapanood ang sitwasyon. Hindi siya gumagalaw agad, parang naghihintay lang. Maya-maya, lumapit siya at sinabing siya na ang bahala. Kinuha niya ang chart ng pasyente at nag-utos ng gamot. Pero habang nakatingin ako sa kanya, may kakaiba akong napansin. Yung kamay niya, bahagya itong nanginginig. Hindi iyon normal para sa isang doktor na sanay na sa ganitong sitwasyon. At sa sandaling iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Napalingon ako sa pinto. Doon ko siya nakita ulit. Si Elena, nakatayo sa labas ng kwarto, nakatingin sa loob. Hindi siya gumagalaw, tahimik lang siya, pero ang presensya niya ay sapat para magdulot ng takot. Pagbalik ko ng tingin sa doktor, napansin kong parang may nakita rin siya. Bigla siyang napatigil, namutla ang mukha niya. Unti-unti siyang umatras, parang may iniiwasan. At doon ko nakita ang takot sa mga mata niya.
Hindi takot sa sitwasyon ng pasyente, kundi takot sa kung anong nasa likod niya. Biglang tumunog ang monitor ng pasyente, bumaba ang heartbeat, nagkagulo ang lahat. Pero habang abala ang mga kasama ko, hindi ko maalis ang tingin ko sa doktor dahil malinaw sa akin ang nakita ko. Hindi siya nagulat dahil may pasyenteng kritikal. Nagulat siya dahil may nakita siyang hindi dapat. At doon ko napatunayan sa sarili ko. Alam niya kung sino si Elena at alam niya kung ano ang totoong nangyari noong gabing iyon. Mula sa gabing iyon, hindi ko na maalis sa isip ko ang reaksyon ng doktor. Hindi iyon simpleng gulat. Iba ang nakita ko sa mga mata niya. Takot iyon na parang matagal na niyang tinatago. Takot na parang matagal nang bumabalik sa kanya gabi-gabi. Kailangan ko ng kasagutan. Hindi na ako makapaghintay pa. Kinabukasan, naghanap ako ng mas lumang records. Hindi lang yung official files, kundi pati yung mga incident reports na kadalasan ay hindi na pinapansin. Pumasok ako ulit sa records room pero mas maingat na. Sinigurado kong walang makakakita sa akin. Isa-isa kong hinanap ang mga dokumento mula sa taong nangyari ang insidente kay Elena. Matagal bago ako nakakita ng kakaiba. Isang report na hindi nakafile ng maayos. Nakatago ito sa likod ng ibang mga papel, parang sinadyang itago. Nang buksan ko, doon ko nakita ang pangalan ng doktor. Siya ang attending physician noong gabing iyon. Napalunok ako habang binabasa ko ang laman. Ayon sa report, siya ang nagbigay ng order para sa gamot na ibinigay sa pasyente, hindi si Elena. Siya ang nagdesisyon ng dosage. Pero sa final report, iba ang nakalagay. Si Elena ang pinanagot. May mali at malinaw na may nagbago ng records. Habang hawak ko ang papel, naramdaman ko ulit ang malamig na hangin. Mas malakas kaysa dati. Parang may gustong iparamdam sa akin na tama ang hinala ko. Bigla kong naalala ang CCTV footage. Yung anino, yung pangalawang tao. Hindi iyon basta dumaan lang. Siya iyon, ang doktor. Nagsimulang mabuo ang lahat sa isip ko. Siya ang nagkamali. Siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng pasyente. Pero para iligtas ang sarili niya, itinuro niya si Elena. At dahil wala siyang laban, siya ang naging scapegoat. Hindi ko namalayan na napahigpit ang hawak ko sa papel. May narinig akong mahinang tunog sa likod ko. Parang yabag. Dahan-dahan akong napalingon. Walang tao. Pero sa gilid ng paningin ko, may gumalaw. Paglingon ko ng buo, nakita ko siya. Si Elena. Nakatayo sa sulok ng kwarto. Nakatingin sa akin. Hindi na siya tulad ng dati na nakayuko at tahimik. Ngayon, malinaw na ang mukha niya. Maputla, may bakas ng luha, pero ang mga mata niya ay puno ng sakit at galit. Hindi ako nakagalaw, para akong nakapako sa kinatatayuan ko. Unti-unti siyang lumapit. Hindi siya naglalakad, parang dumudulas lang siya sa sahig. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw. Alam mo na. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung sasagot ba ako o tatakbo, pero hindi ako nakagalaw. Hindi ako. May kasalanan. Halos pabulong niya iyong sinabi, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Unti-unti niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang papel na hawak ko. Siya! Biglang bumukas ang pinto ng records room. Napalingon ako sa ingay. Pagbalik ko ng tingin sa kanya, wala na siya. Pero ang lamig na iniwan niya nanatili sa paligid. At sa sandaling iyon, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Hindi na ito basta tungkol sa mundo. Ito ay tungkol sa katotohanan at sa hustisya na matadal nang ipinagkait. Mula nang makumpirma ko ang katotohanan, hindi na ako mapakali. Hindi na ito simpleng takot sa multo. Mas mabigat pa doon ang nararamdaman ko. Parang may responsibilidad na ibinigay sa akin kahit hindi ko naman hiniling. Alam kong kung tatahimik lang ako, magpapatuloy lang ang nangyayari at hindi matatahimik si Elena. Pero kasabay ng desisyon kong ilabas ang totoo, mas lalo ring lumala ang mga nangyayari sa ospital. Sunod-sunod ang insidente.
May isang pasyente na biglang sumigaw sa gitna ng gabi. Sinasabing may nakatayo raw na nurse sa tabi ng kama niya. Nakatingin lang sa kanya. Nang tanungin ko kung ano ang itsura, nanginginig niyang sinabi na hindi raw niya makita ang muka, pero ramdam niya ang galit. May isa pang pasyente na biglang nagising at humihingi ng tulong. Sinasabing may malamig na kamay na humahawak sa kanya. Walang makitang sugat o dahilan, pero kitang-kita ang takot sa mga mata niya. At ang pinakamatindi, may isang pasyente na tuluyang pumanaw. At siya ay under ng doktor na pinaghihinahalaan ko. Habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa akin na hindi na ito basta pagpaparamdam. May nangyayari na. Parang isa-isa nang binabalikan ni Elena ang mga taong konektado sa nangyari sa kanya. At alam kong malapit na siyang kumilos ng tuluyan. Sa gabing iyon, nagpa siya akong sundan ng doktor. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob, pero pakiramdam ko iyon na ang tanging paraan para matapos ang lahat. Tahimik siyang lumabas ng opisina bandang 2:00 ng madaling araw. Sinundan ko siya nang hindi nagpapahalata. Dahan-dahan siyang umakyat sa 3 palapag. Doon ulit, sa lugar na pinagmulan ng lahat. Mas lalo akong kinabahan habang sinusundan siya. Ang bawat hakbang ko ay parang mas mabigat kaysa dati. Pagdating namin sa hallway, napansin kong mas madilim ito ay sa dati. Halos iisa na lang ang ilaw na bukas. Huminto ang doktor sa harap ng room 307. Hindi siya agad pumasok. Parang may hinihintay siya. Bigla siyang nagsalita kahit wala namang ibang tao. Alam kong nandyan ka. Mahina pero malinaw ang boses niya. Matagal ko nang kinararamdaman. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko inaasahan na aamin siya ng ganon. Unti-unting bumukas ang pinto ng room 307. Walang humawak, kusang bumukas. At mula sa loob lumabas ang malamig na hangin na parang may dalang bigat ng mga taon. Lumabas si Elena. Hindi na siya tulad ng dati na tahimik lang. Ngayon, diretso na siyang nakatingin sa doktor. Hindi na nakayuko. Ang mukha niya ay puno ng sakit, pero ang mga mata niya ay naglalagablab sa galit. Napaatras ang doktor. Hindi ko sinasadya. Sabi niya nanginginig ang boses, pero hindi siya pinansin ni Elena. Unti-unti siyang lumapit, at sa bawat hakbang niya, parang mas bumibigat ang hangin sa paligid. Hindi ako makagalaw. Parang akong napako sa kinatatayuan ko. Pinapanood ang lahat. Biglang sumigaw ang doktor. Parang may pumipisil sa leeg niya. Wala akong nakitang kamay pero malinaw na may humahawak sa kanya. Pilay ang paghinga niya at unti-unting bumigay ang tuhod niya. Sinubukan kong lumapit pero parang may humahadlang sa akin. Parang hindi ako pinapayagang makialam. At sa sandaling iyon, nakita ko ang mukha ni Elena. Hindi na iyon yung nurse na humihingi ng tulong. Isa na siyang nilalang na puno ng hinanakit at paghihingganti. Biglang bumagsak ang doktor sa sahig. Tahimik. Wala nang galaw. Unti-unting nawala si Elena parang usok na naglaho sa hangin. At naiwan akong mag-isa sa hallway. Pero alam kong hindi pa ito tapos. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon matapos bumagsak ang doktor. Parang tumigil ang oras. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Taning tunog lang ng sarili kong paghinga ang naririnig ko. Mabilis at magulo. Nang tuluyan akong natauhan, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Nanginginig ang kamay ko habang sinusubukan kong hawakan ang pulso niya. Wala. Tahimik ang buong paligid, pero ang pakiramdam ko parang may sumisigaw sa loob ko. Hindi ito dapat nangyari sa harap ko. Hindi ko inaasahan na ganito kalala ang mangyayari. Biglang bumukas ang ilang ilaw sa hallway. Parang kusang nag-on ang mga ito. Isa-isa hanggang sa maliwanagan ng buong 3 palapag. Napapikit ako sandali dahil sa liwanag. At doon ko napansin ang isang kakaibang bagay. Sa sahig, sa paligid ng katawan ng doktor, may bakas ng tubig. Parang may naglakad doon na basa ang paa. Mga yapak na hindi akin.
Hindi rin sa doktor. Papunta sa loob ng room 307. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong sumunod sa mga bakas. Pagpasok ko sa kwarto, mas malamig ang hangin kaysa sa labas. Parang may presensya pa rin na naiwan. Hindi ko na siya nakita, pero ramdam ko na nandoon pa rin siya. Tumayo ako sa gitna ng kwarto at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa may marinig akong mahina. Hindi na iyak, hindi na galit, kundi isang mahinang buntong hininga. Napapikit ako sandali. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may biglang gumaan sa pakiramdam ko. Yung bigat na ilang araw ko nang dinadala, parang unti-unting nawawala. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at doon ko siya nakita ulit. Si Elena. Pero iba na siya. Hindi na galit ang mga mata niya. Wala na yung matinding sakit na kanina ko lang nakita. Sa halip, may kakaibang katahimikan sa mukha niya. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Hindi ako umatras. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako natakot. Tumigil siya sa harap ko at tumingin diretso sa akin. Salamat. Mahina pero malinaw. Parang unang beses kong narinig ang boses niya na walang halong sakit. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Unti-unti niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang dibdib ko. Tapusin mo. Bigla siyang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong mag-isa sa kwarto pero may naiwan siyang mensahe sa akin. Hindi pa tapos. Akala ko tapos na dahil nakuha na niya ang paghihiginti niya. Pero mali ako. Habang nakatayo ako roon, bigla kong naalala ang mga dokumentong hawak ko. Yung report, yung ebidensya na nagpapatunay na hindi siya ang may kasalanan. Hindi sapat na patay na ang doktor. Kailangan malaman ng lahat ang totoo. Kailangan malinis ang pangalan niya. Kaya kinabukasan, kahit alam kong may magiging epekto sa trabaho ko, dinala ko ang lahat ng nakita ko sa management. Ipinakita ko ang mga dokumento, ang mga binagong report at ang lahat ng ebidensyang nahanap ko. Hindi madali ang naging proseso. May mga tumutol, may mga nagsabing baka gawa-gawa ko lang. Pero hindi ako umatras dahil alam ko ang nakita ko at alam kong hindi ako pwedeng tumahimik. Ilang araw ang lumipas, tuluyang nabuksan ng kaso. At sa wakas, lumabas ang katotohanan. Hindi si Elena ang may kasalanan. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, parang tuluyan nang nawala ang bigat sa ospital na iyon. Ilang linggo ang lumipas matapos lumabas ang katotohanan tungkol kay Elena, tahimik na ulit ang ospital. Bumalik sa normal ang takbo ng duty, wala nang kakaibang tawag sa intercom, wala nang pasyenteng nagsasabing may nakikita silang nurse sa gabi. Parang biglang naging magaan ang lahat, parang may matagal na pasanin na tuluyan nang nawala. Opisyal nang nilinis ang pangalan ni Elena. Inalis ang lahat ng maling record laban sa kanya at pinalitan ng tamang ulat kung saan malinaw na hindi siya ang may kasalanan. May maliit na seremonya pa nga na ginawa ng management bilang paghingi ng tawad sa nangyari noon. Hindi man enggrande pero sapat para ipakita na may pagkakamali silang itinama. Dumalo ako roon, tahimik lang sa gilid. Habang pinapakinggan ko ang mga salitang sinasabi nila, hindi ko maiwasang maalala ang lahat ng nangyari. Yung unang beses kong marinig ang pangalan niya, yung mga gabing hindi ako makatulog, at yung mga sandaling akala ko hindi na ako makakalabas ng maayos sa sitwasyong iyon. Akala ko doon na matatapas ang lahat. Pero mali ako. Sa isang gabi ng duty ko, halos isang buwan na ang lumipas, nag-iisa ulit ako sa nurse station. Tahimik ang paligid tulad ng dati, pero sa pagkakataong iyon, wala na yung bigat na dati kong nararamdaman. Hanggang sa biglang tumunog ang intercom. Isang maikling tunog. Napatingin ako agad sa screen. Room 307. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ilang segundo akong natigilan. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba o hahayaan ko na lang. Bumalik sa isip ko ang lahat ng sinabi sa akin noon. Puro iba na ang sitwasyon ngayon.
Dahan-dahan kong kinuha ang receiver. Hello? Mahina kong sabi. Walang sumagot agad. Tahimik. Pero maya-maya may narinig akong mahina. Hindi na iyon iyak, hindi na iyon galit. Isang pamilyar na boses. Salamat. Napabikit ako sandali. Hindi ko alam kung bakit pero ngumiti ako. Pagmulat ko, tahimik na ulit ang linya. Wala nang kahit anong tunog. Hindi na ako umakyat sa ikatlong palapag. Hindi ko na kailangan. Alam ko na kung ano iyon. At alam kong iyon na ang huling beses na maririnig ko siya. Pagkatapos noon, tuluyan nang naging normal ang lahat. Wala nang kakaibang pangyayari, wala nang anino, wala nang presensya, parang wala nang natira. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Tuwing napapadaan ako sa hagdan papunta sa ikatlong palapag, hindi ko maiwasang tumingin pataas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala. Dahil alam ko sa isang bahagi ng ospital na iyon, may kwento na hindi basta mawawala. Kwento ng isang nurse na pinagbintangan, nasaktan at iniwan. At sa huli, nakamit ang hustisyang matagal niyang ipinaglaban. Hanggang ngayon, hindi ko masasabing hindi ako natatakot, pero may natutunan ako sa lahat ng iyon. Hindi lahat ng bunto ay nandito para manakot. Minsan, nandito sila para magsabi ng totoo. At kung hindi mo sila pakikinggan, mananatili silang naghihintay sa dilim hanggang sa may isang taong handang tumulong sa kanila. At sa pagkakataong iyon, ako ang taong iyon.